Okay, good day po mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin itong tungkol sa naka-schedule na prayer rally daw na naman. Kuno, prayer rally sa February 25. Bakit isasabay pa nila sa celebration ng commemoration ng EDSA Revolution? Ikinokonek. Sabi po kasi, itong naka-schedule na prayer rally na gagawin sa Cebu. Teka, bakit sa Cebu? Bakit hindi sa Davao ulit? Ang nag-organize nito, mga DDS di ba? Siguro, nagkaroon kasi ng hindi magandang reputasyon yung prayer rally na ginawa sa Davao, di ba? Naging saan ka makakita ng prayer rally na puro chismis at paninira at pagmumura, di ba? Paninira kay Bongbong Marcos, Pangulo. So ngayon, ito may panibago na namang prayer rally kuno, pero nakapagtataka bakit isinabay sa commemoration ng EDSA. Tapos, ang invited dito, ang talagang lead role dito, again, is Digong Duterte and all the DDS. Ngayon, itong inorganize na prayer rally na ito, kuno, hindi lang ito basta organized by the Duterte camp. Nakisali din po dito ang ilang mga Catholic church na in general. Kasi nakisali yung mga kaparian na, well, noble naman yung purpose nila. Pagkasunduin daw itong ex-president at yung present president. At sinasabihan pa nila na maging humble, magbaba ng mga pride, magkasundo. Hello? Kayo po, mga nag-organize nito, kayong mga Caritas ba yun? Mga pare? Paano nyo nasabi na, bakit naman ninyo sinasabi na dapat silang magkasundo? Na tigilan ng pag-aaway, maging mapagpakumbaba, maging humble. Sino ba ang pinatamaan ninyo? Unang-una, si PBBM hindi nakikipag-away. Si PBBM sinisiraan pero hindi sumasagot. Tahimik, hindi benggador, hindi vindictive. Hindi siya nakikipag-away. May narinig ba kayong mga masasakit na salita mula sa kanya? Itong si Duterte ang nakikipag-away, ang nang-aaway. Itong si Duterte ang nagyayabang. Si Duterte ang naninira, ang nagchichismis. Lahat na nagde-demonize dito sa Pangulo. Tinatakot. Bukod sa paninira, tinatakot. At sinasabihan na bumaba sa pwesto. Pati anak niya, mga anak niya, sinisiraan itong Pangulo. Ngayon, kayong mga pare, ayusin nyo yung pananalita nyo. Huwag nyong sabihin na mag-ayos, magpakumbaba, kasi ang dapat sabihan ninyo na magpakumbaba ay itong si Duterte lang. Dahil si Bongbong Marcos, dati nang mababa ang loob. Hindi nakikipag-away. Pinapalagpas nga lahat ng mga pang-aalipusta sa kanya. Mga kababayan, di ba hindi? Ay, tama hindi, yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Kung mayroon kayong pagsasabihan na magpakumbaba,
maging malamig ang ulo, tigilan ng paninira, si Digong lang yun. Bakit yan ang hindi ninyo pagsabihan? Si Bongbong Marcos, hindi mo kailangang pagsabihan. Dahil matino ito, mabait. Nagtatrabaho lang siya. Itong matandang baliw na ito ang nanggugulo. Yan ang pagsabihan ninyo. At saka bakit ninyo, ano yon, imbitasyon ba? O are you demanding the presence of the President there in your prayer rally ko, no? Bakit nyo pa pupuntahin dyan? Inuutusan ninyo yung Pangulo? Alam nyo, kahit kayo pare, dahil mayroon tayong separation of church and state, hindi nyo dapat utusan yung Pangulo. Kung gusto ninyong maging tagapamagitan sa dalawang nag-uumpugang bato, di ba? Ayusin ninyo yung pagpamamagitan ninyo. Huwag ninyong utusan yung Pangulo na dumayo dyan sa Cebu para lang makipag-ayos. Ang tingin nyo talaga kay Bongbong Marcos, tanga ano? Tanga ba? Tanga ba si Marcos? Para pagsabihan ninyo na pumunta ka rito, mag-ayos kayo, magpakumbabaan kayo. Yan bang Digong Duterte, marunong ba magpakumbaba yan? Marunong ba mag-sorry yan? Si Bongbong Marcos, oo. Ano ba? Pinapapunta nyo si BBM dyan para siluin, itrap. Alam nyo na nga na mayroong banta sa buhay ni PBBM na ang nagbabanta itong guest of honor ninyo dyan. Tapos papupuntahin ninyo dyan sa teritoryo ninyo. Okay, Cebu is still PBBM's territory dahil siya ang Pangulo ng bansa. Pero, my God, nag-iisip ba kayo? Bakit si BBM pupunta dyan? Nako, Pangulong BBM, wag na wag kang pauto sa mga yan. Alam ko naman na matalino ka. Pero, ang tingin kasi sa'yo, nitong mga taong ito, ikaw ay tanga. Kasi, ang tingin ninyo kay Bongbong Marcos talaga ay weak, tanga, hindi nag-iisip. Akala niyo pupunta yan dyan? Ano? Papasok siya sa isa siyang maamong tupa na papasok sa Lions Den? Pagtutulungan nyo lang yan dyan? Baka nga tirahin nyo pa eh. Alam mo naman na may pinagbabantaan ang buhay niyan eh. Gustong ikudita, gustong nakakaduda, di ba? Kung gusto ninyo makipag-ayos sa Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi kayo ang lumapit doon kay Bongbong Marcos? Kung talagang sincero kayo dyan sa mga sinasabi ninyo na dapat isipin yung tama naman di ba, mga kababayan? Tama naman yung naisip nila na magkasundo, pag-usapan ang tungkol sa bayan. Bakit? Hindi ba yan, ano sa akala ninyo, hindi ba yan ang iniisip nitong Pangulong Bongbong Marcos? Yan nga, trabaho lang ng trabaho eh. Ang pagsabihan ninyo, itong si Digong, na ginugulo niya, sinisira niya ang magagandang plano nitong Pangulo. Yan ang pagsabihan ninyo. Huwag nyo idadamay si Bongbong Marcos diyan sa pag gusto ninyong pagdidisiplina. Dahil wala siyang ginagawang masama. Di ba mga kababayan? Tama ba? Walang ginagawang mali ang Bongbong Marcos. Yang Digong nyo, yan ang paluin ninyo. At kung balak ninyong pag-ayusin itong dalawa, bakit? Sino ba ang nag-aaway ba? Hindi naman nakikipag-away si Bongbong Marcos eh.
Yan, yung taga Davao na yan, yung baliw dyan sa Davao, yan ang nang aaway. Parang batang maliit. Gusto nyo pala na makipag-ayos dito sa Pangulong Bongbong Marcos, bakit papupuntahin ninyo dyan sa Cebu? Crazy! Stupid idea! Kung gusto ninyo, kayo ang dumayo sa Manila. Diyan sa Malacanang, kumatok kayo dyan. At pagbubuksan naman kayo ng pinto. Yan ang tamang gawin kung kayo ay sincere dyan sa mga plano ninyo. Kayo ang lumapit. Kayo ang may gusto eh. Walang problema kay Bongbong Marcos. Wala siyang ginagawang masama, puro kabutihan para sa bansa. Yang matandang baliw dyan sa Davao, yan ang may masamang balak. May masamang balak sa Pangulo, may masamang balak sa bansa, dahil kita mo, di ba, gusto niya paghiwa-hiwalayin? Gusto niyang, ang bansa natin, gusto niyang ipamigay sa China. Ang bansa natin, gusto niyang pag-chap-chapin. Para ano, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao para ibigay sa China. Di ba? Samantalang itong Pangulong Bongbong Marcos, pilit niyang sinisikap niya na wag mabawasan kahit na 1 pulgada daw ang ating teritoryo. Samantalang itong matandang baliw na ito, winawasak ang bansa, ipinamimigay, ipinapasakop sa kalaban. Tama, hindi? Kaya kayo dyan na mga organizer kayo, also itong mga pari na ito, kung talagang gusto ninyong maayos ang bansa na ito, patigilin ninyo yung nanggugulo. Yang magulo na yan. Nakita ninyo kung ano ang ginawa dito sa Pangulo? Sobrang pambababoy, pambabastos, pangalipusta ang ginawa. Yan ang disiplinahin ninyo. Kung kaya ninyo. O baka murahin lang kayo niyan. Bago kayo humarap, bago ninyo iharap yung matandang baliw na taga Davao kay Bongbong Marcos, siguraduhin ninyo na walang daladalang armas yan. Kahit anong klaseng armas, siguraduhin ninyo na hindi yan nakainom ng fentanyl. Dahil baka tigukin yan si Bongbong Marcos eh. Punta kayo sa Malacanang. Manikluhod kayo doon. Kung totoo yung mga sinasabi ninyo. Yan si Digong ang sabihan ninyo na mag-sorry. Marami siyang dapat ihingi ng sorry dito sa Pangulo. Ang dami na niyang kasalanan eh. Mga kababayan, di ba? Tama, hindi? Ang dami niyang atraso kay Bongbong Marcos. Kaya wag ninyong sasabihin na magkasundo kayo, mag-usap kayo. Bakit sila mag-uusap? Mayroon bang dapat pag-usapan? Pag-usapan daw yung tungkol sa bayan? Bakit anong karapatan ni Digong na makialam? Makialam sa trabaho ng Pangulo. Ginagawa ng Pangulo ang trabaho niya. Ginagawa ng tama, hindi niya kailangan si Digong. Yang Digong ninyo, papanahimikin ninyo dyan. Manahimik siya dyan sa Davao. Huwag nang mangingialam sa pamamalakad ni Bongbong Marcos sa pamahalaan. Bakit? Hindi kailangan ni Bongbong Marcos si Digong para pag-usapan ang future ng Pilipinas. Kaya niya mag-isa. Hindi niya kailangan. Hindi kailangan ni Bongbong Marcos ang advice ng isang past president na inulubog ang bansa natin, na pumatay ng 30,000 people na ganun-ganun lang, na hindi naman lahat may kasalanan. Yun ba?
Isang ex-president na ipinamimigay yung sariling bansa. Nagnakaw ng trilyon? Ano mapupulot ni Bongbong Marcos dyan sa ex-president na yan? Hindi niya kailangan ng payo niyan. Mas lalong masisira ang diskarte. Bongbong Marcos is on the right track. Kaya huwag niyang ginugulo. Huwag ninyong guluhin. Stop that stupidity. Yang mga mag-usap kayo. Bakit? Anong pag-uusapan? Wala silang dapat pag-usapan, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho ng matino. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Magagawa niya ng tama at may pagmamahal siya sa bayan. May training yan eh. May training yan on how to lead the country from his parents na idol nating lahat. Hindi pala lahat. Sa amin lang ng mga Marcos loyalist. May training yan eh. Ilang taon ang training yan? Over 20 years. Diba? Kaya handang-handa siya. Alam na alam niya ang gagawin niya. Huwag lang guguluhin at huwag lang kokontrahin. Huwag lang kokontrahin ng isang tao, ng mga tao na dapat sana sumusuporta sa kanya. Diba? Sino yun? Well, alam na ninyo kung sino. Pag-usapan na lang natin yan sa ibang video. Hayaan ninyo yung Pangulo na dumiskarte. Hayaan ninyo siya. Huwag ninyong ginugulo. Huwag ninyong pinapakialaman. Huwag ninyong, kung pumunaman kayo, sana ang punain nyo kung mali, why not? May mali ba sa mga ginagawa niya? May mali ba sa ginagawa ng kapatid mo? Buti nga kahit na kabi-kabila ang batikos hindi siya nawawala sa focus. Gedma. Kayo wala na kayong ibang ginawa dyan kundi bumatikos, kumontra, manira, mga lipusta. Napakatibay nga Hindi affected. Pero kayo affected kayo Huwag namang inggit. Matagal na kayo na umupo sa pwesto Nagkamal na kayo ng, di ba? Anong kinamal ninyo? Should I say more? Nagkamal na kayo. Hayaan nyo naman yung iba. Hayaan nyo magkamal naman yung taong bayan. Magkamal ng grasya, ng blessing mula sa magandang pamamahala ng aming pinakamamahal na Pangulong BBM. Mga kababayan, tama ba yung sinabi ko? Okay. Bahala na kayo mga kababayan sa inyong mga opinyon. Kasi yung mga sinabi ko, opinion ko yun. Okay? So, thank you very much for watching, ladies and gentlemen. Have a good day. Peace.